Yan, magandang gabi po sa inyong lahat at magandang tubig po sa mga ating viewers. Have a blessed Monday, everyone. Masaya po ako ngayong Monday. Bakit? Kasi marami po tayong mga blessing at update na naman po ang ating accomplishment ngayong Monday. Yan. So, hopefully sana kayo din sa inyong mga lugar at inyong mga kalagayan ay naging productive din po ang inyong mga ginagawa. Yun. So, this Monday po, marami po tayong aabangan ng mga topic. So, ito na po yung mga topic na ating mga bibitawan. Kung gusto niyo pong malaman ang buong detalye ng Package 1, ano ba yung Package 1 ng Watermax Enterprises? Yun. Full package, ha? Actually, ito yung nasa likod ko. That is the Package 1. Ayan. I-discuss ko sa inyo isa-isa yung ating mga packages. So, starting this Monday, iisa-isahin po natin yung lahat ng package ng Watermax Enterprises from 1 to 9 para at least may idea kayo at maintindihan nyo lahat ng mga package na ino-offer namin. At hindi lang yan. Every package na ino-offer ni Watermax Enterprises, syempre, meron din po kaming ibibigay ng mga detalye how to market that package. At ano pa, meron din kaming mga ibibigay sa inyo mga tips kung paano i-market, syempre, yung tubig o yung makinang binili nyo sa amin dito sa Watermax. So, kung excited na po kayo, mamaya-maya po tatalakay natin yan sa loob ng 1 oras. At please like and share this video para naman po marami po tayong mga katubig na matulungan. Ayan, o maturuan sa kanilang mga negosyo. May nag-PPN na po sa akin, mayroong mga taga iba't ibang lugar na kung saan ay nagkakaproblema din sila sa kanilang water refilling stations. And I'm trying to resolve the problem. Ayan, so kahit din naming kliyente actually, we are trying to reach out kung paano masosolve yung problema ng iba't ibang mga water refilling station. Mapa-client namin at mapa-hindi. Ayan. Ayan. Mamaya na ako mabasa ng mga comments ha. At for the meantime, focus muna tayo sa ating mga topics. Now, second topic natin is ano ang mineral water. Yan. Parang di ako masyadong prepared doon. Ano ba yung mineral water? So, isa-isahin natin. Ano ba yung mga karakteristik ng mga mineral water? Ano po ba yung kanilang mga katangian? Yan. So, yun yung isa-isahin natin. And hopefully, kung meron man ako makakalimutan, kasi this is a live video, sana po ay, kung meron kayong additional input, pwede naman kayo mag-comment dyan below para yung mga viewers natin ay madagdagan din po yung kanilang mga kaalaman pagdating sa mga water system. Yun. At number 3, yan. Number 3, topic natin, mga delivery charge. Ano ba yung mga delivery charge? Yung delivery charge po ng ating mga makinarya. Yan. Saan po ba yung mga areas na free deliveries kami at saan po ba yung mga areas na hindi? So, pag-uusap-usapan natin yan ngayong gabi. At for the meantime, update ko muna yung mga nangyari nung nakaraang Sabado, dahil hindi ako nag-live nung Sabado at Linggo, syempre. Tapos ngayong Monday, live tayo. Tapos yung mga customers na nag-avail ngayong araw. Ayan. So, araw-araw may blessing palagi. Yun. So, babatiin ko po si Leilani Kinday. Yan. Leilani Kinday ng Ilocos Sur. Yan. Nagpunta pa po sila from Ilocos Sur dito sa aming opisina para mag-drop by. At sila po ay January 16, nandito sila. Nagbigay po sila ng 115,000 pieces. Palakpakan natin! Ako lang ang pumapalakpak. Wala akong tagapalakpak ngayon. At yung pangalawa na ating bagong miyembro ng Watermax family, si Newly Bananga Kong. Yan. Ano kayo ito si Kong TV? Newly Banaga Kong. Ayun ang pangalan niya. Taga San Vicente, San Manuel, Tarlac.
nag-down po siya ng 70,000 pieces. Thank you! Ayan. Tapos si Raisa Alikoy ng Benguet. Uy, mga taga Benguet. Shout out sa mga taga Benguet dyan. So, nagbigay po si Raisa Alikoy ng 95,000 pieces. Alright. Ayun, thank you very much. Uy, si Dan Ray Borromeo nanonood. Pa-shout out, sir. Uy, Sir Dan Ray, paki-share naman yung video natin. Yan. Sir Dan Ray ng QC nga ba si Dan Ray? Stream Cool, Stream Water Refilling Station. Ayan, si Dan Ray Borromeo. Ayan. Client po ni Watermax yan at isa na rin pong successful water entrepreneur. Ayan. So, thank you very much for tuning us tonight at sana po ay matutunan po natin yung mga minerals na topic natin for today. Ayan. Pati yung ilong po. Sakit pa yung tenga ko kasi nag-firing ako kanina with the kids. And then, eto na, yung mga pictures, syempre, hindi nawawala yung mga pictures. So, eto na yung update. So, Lawak Police Station. Ayan, sa Lawak Police Station, sa bayan ni Colonel PD Gayo. So, updated na po at tayo ay nagbigay ng isang miss machine doon gamit ang ating kumpanya, ang Watermax Enterprises. Yon. So, isa yan sa accomplishment natin na productive. At isa pa, syempre, asan na ba? Yung mga natapos ng installation, syempre, ipagyayabang ko din sa inyo yan. Kasi proud ako na accomplish natin. Shout out kay Mr. Jason Solomon ng Poso Rubio, Pangasinan. O, yan, shout out sa iyo, Sir Jason Solomon ng Poso Rubio, Pangasinan. Nag-avail po siya ng package 5 at tapos na po ang installations niya. Okay? Tapos nag-after sales din po ang Watermax Enterprises kay Mr. Lomer Policarpio ng Tibag, Tarlac City. Ayan po ang pictures. So, syempre, after sales yan ng Watermax. Laging handa, laging on the go. Yan. At shout out na rin po, done installation kay Peter Galaron. Yan, ng Taguig City, package 3. Ayan, naka-Watermax sign sila. So, yan, tapos na po ang kanilang installations. Okay? And then, may walk-in client tayo. Ito po si Leilani Kinday ng Ilocos Sur. Ito po yung aming picture. Ang saya-saya namin. Ayan. Isa po pala siyang police. Ayan. Isa po rin po siya nakaserbisyo na nasa Ilocos Sur. Si Mrs. Leilani Kinday, yung husband niya. Yun. Tapos, done installation na rin po kay, delivered na po kay Chercio Fernandez ng Santa Mesa, Manila, package 5. Yun. Daming update. Kailan na ba? Meron tayong bagong client. Ayan. Taga Hong Kong. Ito na yung kanyang reservation. Ayan ha. Para at least, alam nyo po, ina-acknowledge ko po pati yung mga padala nyo. Oy, shoutout ko rin po ang Aqua Pearl Bottled Drinking Water. Taste and quality you can trust by Watermax Enterprises. Located in Lot 6, Block 12, Road 12, Morgan Residence ng San Bartolome, Santo Tomas, Batangas City. Ayan po ang kanilang logo. So yun, shoutout po sa inyo, Aqua Pearl. So ito po yung mga updates ng ating mga sakyan. There are loaded na ngayong araw lang po yan. Yep. And they are ready to go. Yan. So, nakita nyo naman po. They are ready to go na. Mga pictures. Ayan. And, ano ba to? Yan. May mga floor plan po pala dito. Yun. Okay. So, ano ba yung topic natin today? So, ang topic natin today is a Watermax Package 1. So, kung nakita nyo yung post ng Package 1 ng Watermax, eto na po yun. So, iisa-isahin natin ano ba yung mga inclusion sa package na to. Ayan. At paano ba tayo makakapag-avail ng machine ng Watermax Package 1. So, kagaya naman nakakita nyo, some of them, dahil nga pandemic, they are not able to go here. So, they are do bank transactions. Yes, nagpapadala lang po sila. Bank to bank, tiwala lang. So, yun po ang puhur natin, yung ating pangalan, ang pagkakatiwalaan po sa buong bansa, ang Watermax Enterprises. And then,
hayaan niyo po na maging partner niyo ang Watermax na matulungan po ang inyong dream business na magkatotoo. So, yung di-discuss ko po ngayon is about mineral water. And by the way, yung package 1 ni Watermax, it produce mineral water. Yan. So, pag-usapan na po natin, ano ba yung mga inclusion sa package 1 ng Watermax Enterprises. Okay, so ito na po tayo. So kung nakita niyo yung picture na yan, I think malabo. Babasahin ko na lang sa inyo isa-isa and tuturo ko dito, actual. Yan. So in package 1, nakalagay po dyan ang 24 level of filtration process, microfiltration. So ano ba yung mga microfiltrations? Pag sinabi nating microfiltrations, mga katubig, mga ka-Watermax, ito po yung tinatawag natin na we use the micro system o micro filters. Ibig sabihin, from 1 micron, papaliit yan, papaliit pa. So kung gumagamit pa tayo ng mga micronominal filter, we called it a microfiltration system. Okay? Ang capacity nitong package 1, ito, yung nasa likod ko, ito po ay may capacity na 10,000 gallons per day. Yan. Ganun po kalakas yan. Mura na, pero malakas ang kanyang production capacity. 10,000 gallons per day. Wow, sobrang lakas nun. Tapos, naka-manual maintenance backwash siya. Guys, ulitin ko. That machine is a manual maintenance backwash. But, if you're going to operate it, magkaiba yung operate. Operationally, that is fully automatic yung makina. Yun. So, fully automatic pagdating sa operation, but in maintenance, in the word na maintenance, it is manual. At yan po ay nakalagay na rin po sa ating mga bagong pliers. Yes, detalyado na po yan. Yan, dito sa Watermax, wala kaming tinatago. Bakit? Kasi lahat ng detalye na nandyan, yan po yung included sa package ng Watermax Enterprises. Yan. So, meron na rin tayong nilagay na barcoding na nakalagay, scan me. So, kung ang mga cellphones nyo ay may scan, you can scan this barcode and then to get more details. Pero actually, nandito na lahat, pinag-cash na namin lahat ng detalye. Okay, sa Watermax Enterprises, the package 1, meron po din tayong ultraviolet sterilizer. Kung nasubaybayan niyo po yung vlog ko nung nakaraang last week lang. Kung naparod niyo po yun, it's about ultraviolet sterilizer. Ito po yun. Ito. At ito. Ayan. So, lahat ng machine ng Watermax is may ultraviolet sterilizer. Again, ano ba yung kahalagahan ng ultraviolet sterilizer? Ito po yung pumapatay sa lahat ng mikrobyo na nandyan sa tubig. Even yung bacteria, viruses, at pati na rin yung mga DNA niya. Even yung mga itlog. Patay yung viruses. So, wala tong pinagkaiba doon sa tubig na pinapakuluan natin. Kasi pag nagpakulo ka ng tubig, that costs you energy and time consuming. So, sa paggamit ng ultraviolet water sterilizer, mas makakasave ka sa kuryente at saka sa iyong time. Dahil, syempre, gumagamit ka lang ng 24 watts na 24 watts na ilaw or electric consumption. So, very efficient siya pagdating sa electrical consumption. At the same time, mabilis ang flow rate. Bakit mabilis ang flow rate? Ang capacity po niya is 6,000 gallons per day. Yon. So, okay. So, guys, pasensya na, medyo nautal ako. Bakit? Kasi we are live. Opo, hindi ito scripted. This is not, kumbaga, hindi ito, wala akong binabasa dyan kung ano-ano. So, yung mga questions ninyo, kung may tanong kayo regarding sa water refilling stations, you can ask me or you can comment down below para masagot namin yung mga katanungan ninyo. At the same time, this is forum, no? Why I doing this live? This is forum na malaya po kayong makipag-communicate sa amin. Yan. So that's why we are live. Okay. So again, sa machine namin, yes, konti lang ang previous namin. Ano ba yung mga previous namin? Ang previous po namin is, meron po kaming pre-building layout design pag bumili ka ng machine. Siyempre, assisted na rin po ng Watermax Enterprises. Meron na rin po tayong pre-water testing for machine setup. Opo, lahat po ng machine na in-order sa amin,
kung tatanungin nyo kami, paano mag-open ng water refilling station, anong kailangan kong package, we will tell you, send us your water sample and we're going to test the water. After testing the water, we can recommend any machines na pwede natin i-avail. Yun. So, dun po kami nag-start ng mga recommendation once we already know kung ano yung problem ng water na pildaran nyo. For example, ganito, nagpadala kayo sa akin ng water sample, galing halimbawa kayo sa ibang dako ng Pilipinas. Of course, there are places na meron tayong mga contaminations. Again, sample in Pampanga, like volcanic area, some part of Bicol, ayan. Basta may mga malapit sa mga active volcanoes. Ano ba yung mga machines na isasuggest ko dyan, karamihan? Okay, bago ako mag-reject ng mga machines, ang sinasabi ko muna sa inyo, ano po ba yung mga contaminations nang meron doon sa water? Okay, bakit binanggit ko yung mga volcanic area? Okay, ito po ang reason. Karamihan po, lahat ng mga volcanic area po, hindi ko nila lahat, no? Lahat ng mayroong mga volcanic area, yan po yung karamihan na contaminated with arsenic. Ano yung arsenic? Arsenic is a kind of element o minerals na nasa tubig na harmful sa katawan natin, na pag nainom mo, may cause you cancer. It will not affect agad-agad, pero in the long run, cancerous yun. So, huwag kayong magtataka kung bakit marami po sa mga lugar natin ang may mga cancer kapag nakakainom tayo ng water na contaminated with arsenic. Cadmium, yan, yung mga contaminations na yan. Lead at mercury, kadamihan po niya na doon sa mga part ng volcanic area. Ngayon, kung ayan po yung matetest namin, of course, we will deny you agad pagdating sa water refilling station kasi po makakasama tayo ng kalusugan ng mga kababayan natin if bibigyan namin kayo ng makina na hindi kayang magtanggal ng mga element na sinabi ko kanina. Again, before kami magbigay sa inyo ng makina, kailangan po namin mapag-aralan para hindi po tayo makadisgrasya ng kapwa natin na consumer din. Okay. Ano ba yung kayang magtanggal ng sinasabi ko ng mga elemento? Okay. Ang kaya pong magtanggal niyan is yung package 4. Now, bakit package 4 yung kayang magtanggal at hindi kaya ng package 1? Uulitin ko po, ang package 1, ang nakalagay po dyan is microfiltration lang. Yes, kung ang bacteria po natin is 1 micron, pwede pa rin po siyang makalusot sa machine, sa mga filters. Pero, meron siyang ultraviolet na kayang patayin yung microbiome yon. Kayang patayin. Ang problem, ang arsenic po, since siya po ay isang elemento o isa po siyang minerals na meron sa tubig, hindi po yun mamamatay. Yun po ay talagang nandun na. Kumbaga, harmful talaga sa katawan. Just like chlorine. So, if you're drinking water with too much chlorine, it will affect and harm your body. Yun. Actually, chlorine is also a cancerous na substance, no? This is a cancerous substance. So, hindi tayo dapat umiinom ng water na may chlorine araw-araw. And time will come, magkakaroon din po tayo ng sakit using chlorine. Okay, hindi nga tayo nagkaroon ng amoebiasis dahil ang protozoans o yung mga viruses and bacteria namatay dahil sa chlorine. Pero, dahan-dahan naman nilalason yung katawan natin doon sa tinatawag natin na substance na naiinom natin from the water. So, kayong mga umiinom ng tubig from Nawasa, directly from Nawasa, naamoy mo lasang swimming pool, that's chlorine. Okay, yung chlorine po niyan, it's harmful sa katawan natin. Hindi man agad-agad ang effect, pero it will affect us as we grow old. Same with the arsenic and cadmium contaminants water. Lead and mercury, it's also dangerous. Okay, so paano tiyatanggal yon? Meron po tayong mga machines na kayang tumanggal ng mga yan. So that's why, hindi tayo basta-basta pwedeng benta lang ng benta ng makina. Kailangan natin ma-ensure, mapag-aralan natin ang mga klase ng tubig bago natin ibenta yung makina. For example, Sir Alfred, gusto ko magbenta ng mineral water, pero meron kang contaminations ng element na sinabi ko. So reject na po kayo doon. Hindi kayo pwede magbenta nun.
Pero meron pa rin choice. You can still open your business. Anong makina ang pwede? Pwede kayo sa purified water. Why? Ganito po kasi yan. Para po sa kaalaman ninyong lahat, purified water, we're using the reverse osmosis technology. Okay? Ngayon, yung mga binanggit ko kaninang substance and element, hindi po siya nakaka-penetrate doon sa mga butas ng membrane. Opo, yung mga reverse osmosis na membrane, hindi siya nakaka-penetrate doon. That's why, kailangan, ang kagandahan po nun, makakabenta tayo ng pure, clean, and safe water. Now, Sir Alfred, gusto ko talaga yung mineral. Gusto ko yung pag binenta ko, hindi lang siya purified. Gusto ko pag nagbenta ako, it's not just clean water. Ang gusto ko, pag nagbenta ako, yung healthy water, yung merong nutrition o meron tayong na napapakinabangan sa tubig. Gusto ko yung healthy. Not just healthy. I wanted na gusto ko hindi lang siya basta safe. Gusto ko meron siyang mga potassium and magnesium na kailangan ng katawan natin. So actually, sa system po natin, we can customize. Okay? If you really insist na gusto niyo magbenta para ng mineral water, kasi si purified is medyo acid, we can do system na gagawin po natin is remineralizations. Commonly ginagamit natin yan sa mga barko. Paano natin ginagawa yon? Sa barko, desalinations ang ginagamit, and then it turn out the water is distilled from the salt water. Pag dumating sa distilled water, ang distilled water, alam natin na same with the purified, medyo hindi talaga siya ganun ka healthy, but it's safe to drink. Pero kung gusto mo maging healthy water yan, you have to add minerals. So how we add that? So there are mga tourmaline stones na nagpapataas sa pH level niyan para hindi siya maging acidic. Okay? Purified and distilled are acidic water. Now, para maging neutral water yan o maging alkaline yan, we have to add some minerals. Pero hindi synthetic ang sinasabi kong minerals. Ang sinasabi ko, we're using the bioceramic stones or bioceramic tourmaline balls na kung saan ito yung nagpo-form o nagbibigay sa atin ng mga minerals na kailangan ng katawan natin. Yes, may mga minerals sa water na hindi natin kayang makuha sa mga kinakain natin na vegetables. Okay? So, ito ang vlogs ko. Ang video na to, ang forum na to ay tungkol po sa mineral water. Bakit pinapaliwanag ko pa yung purified? Pinapaliwanag ko po yan para at least maintindihan nyo ano ba yung difference ng mineral into purified. So, mamaya po focus tayo sa kung ano yung pa yung detalye regarding sa minerals. Pero for the meantime, isa-isahin ko muna yung pyesa ng mga makina ng ating machines. Yun. So, okay. Ito yung machines natin na package 1. Yan. Ito po. Actually, nasa likod. That is sa package 1. Pero mas kita niyo yata pag nilapit kong ganyan pag tinuro ko. Now, meron po tayong mga previous. So, ano yung mga previous natin? Pre po ang building layout design, pre-water testing para sa machine, lahat ng klase ng selyo, taga 1,000 pieces. May pre-heat gun yung pang selyo. At pre din po ang delivery on selected areas. Yun. Mamalinawin natin yung mga deliveries on selected areas. Meron po tayong pre-on-site training. Pagkatapos pong ma-install yung makina, meron po tayong mga trainings and tutorials kung paano mini-maintain ang mga makina. And also, we have a pre-seminar in Watermax Enterprises office. Pero as of the moment, hindi pa natin ginaganap ang pre-seminar. Gawa ng meron pa tayong virus na iniiwasan. Yan. Next, advantage po. Only in Watermax, we use the PPR pipes and fittings na tinatawag natin. Yung ginagamit natin PPR pipes and fittings is from Germany. So yun, yung mga green na nakikita nyo, that is a Germany pipes and fittings na kung saan meron po siyang antibacterial components. Yan. Meron din po tayong stainless skid frame. Okay? Skid frame, ibig sabihin, naka-elevate po yung makina natin. Para malilinisan mo yung ilalim ng machines.
Meron din po tayong automatic shutdown when no water. Ang mga makina po natin, pag walang tubig, mag-automatic shutdown po yan. At pag may tubig, mag-automatic na rin po siyang mag-on. Kapag ginagamit mo, automatic din po siyang aandar pag ginamit mo. Pag in-stop mo yung paggamit, automatic shutdown din po siya kapag puno na yung tangke. Ayun po yung mga kasama sa ating mga machines. Yun po yung advantage. Okay, inclusion. Ito na, isa-isahin ko na. Inclusion, yung dating inclusion natin na tangke na 500 liters, may good news ako sa inyo. Hindi na siya 500. Lumaki na siya. Naging 600 liters na po siya. Yun, yung malaking tangke. Ito po yung tangke. Yun, yung stainless na tangke. Hindi na po siya 500. It's now 600 liters capacity. So, it's more bigger. Next, meron din po siyang, yan nga, sabi ko nga, may stainless skid frame na kataas. May 1 unit of 1 horsepower pump. Meron po siyang kasamang 1 horsepower pump. Kung pamilyar kayo sa mga motor ng pump, ito po yon, kasama to. Tapos, meron din po siyang kasamang pump controller. Ito at ito, kasama yan. So, motor pump pa lang. Yan. Kasama po yan. Meron din po siyang 1 unit of automatic pump controller. Ito nga yun, APC. Binabasa ko yung nasa pliers, no? Para at least dito ako nag-relay. Meron po siyang 1 unit of multimedia sun filtration system. Ano po ba yung sun filtration system? Ayun po yun. Ito. Nandito sa dulo. Yan po yung sun filtration system. Some of them using anthracite filter. But ako, sa Watermax, I used the sun filtration system. But over the years, napatunayan namin at subok na po namin yan na very effective pagdating sa paglilinis ng water. Okay? Tapos, meron din po tayong 10x54 nasa gitna. Ito. 10x54 na carbon filters. At meron din po tayong 10x54 again na water conditioner o yung water softener. Ito po yun, yung pangatlo. This one. So, yun. Yun po yung mga kasama sa ating mga packages. Now, ano ba yung ginamit pa natin? May libre pa din po siya na brine tank. Kasi brine tank po. Wala. Para makita niyo yung brine tank, ito po yung brine tank. Nasa picture naman. Yan. So, kasali din po itong brine tank. Para, ito po, ay mabisang pantanggal ng magnesium sulfate na naipon dyan sa loob para siya po yung magpadulas sa lasa ng water. Diyan, kuha mo ko ng tubig doon. Kuha mo ko ng Watermax water yung masarap. Yan. So, brine tank kasama na din po yan. Tapos, meron din po siyang 1 unit of blue housing filter, 5 micron filter. Maliit na butas yan, 5 micron filter. Andito po siya. This one. Ito po, yung blue na malaki. Tapos, kasama na rin po ang mineral filter stone. So, naglalagay tayo ng minerals nandito, sa gitna. Yun, ito po, yung nasa gitna na yan. So, ito po yung kasama. And, another one is the activated carbon by Watermax Enterprises. So, yun po yung components ng buong makina. At kasama din po dyan, yung, syempre, yung one set gooseneck. Ano po ba yun? Yung gooseneck, yung mga faucet. Free po yun, ha? Kasama po sa package natin. So, wala kayong bibilin sa labas ng mga gooseneck. Yung gooseneck, sabihin, ayun po yung mga parang letter J na gano'n na pang-refill sa tubig. Included po yun sa package namin. Tapos, siyempre, yung ultraviolet, 6 gallons per minute capacity na reverse osmosis. Included po yan sa package natin. Ito po yun. So, kung ano yung mga nasa picture actually, what you see is what you get. Yan. Nakapost po yan sa ating website at doon din po sa ating YouTube. Nakapost ba sa YouTube? Hindi, sa page natin, nakapost yan sa page natin. So, doon lahat ng details. Yan. Okay. So, service and products po natin, water filtration machine. So, kasama na po lahat yan. Ayan. So, ano po yung mga ino-offer namin? So, we offer, no? Hindi to kasali sa package, no? Meron din po kaming mga libreng galon. Meron po kaming mga binebentang galon. Pero yun po ay compliment lang. It's not free. Okay?
Nakalagay dyan, service and product. It's not free, pero pwede kayong mag-order sa amin. Now, meron din po tayong mga bottle label, stickers, tarpaulins, filters, and more. So, marami tayong ino-offer na pwede nyo bilhin. Actually, yung machine natin, pag turn over sa inyo, complete na yun, puro operationals na yun. Pero kung meron pa kayong mga gustong idagdag, halimbawa, gusto nyo magpagawa ng signages, gusto nyo magpagawa ng tarpaulin, additional na po yun. Now, magkano po ba ang ating pinag-uusapan dyan? This is the moment of truth after kong binanggit lahat ng mga yon. Okay, ito na po ang ating presyo. Total package price, nandito sa banda dito. Ayan. Kung iso-zoom out mo, yan, nandito sa part na to yung price. Okay, nandito sa part na yan. So, yung part na yan, ang sabi dyan, the package total cost is 140,000 pesos only. Yun ang matindi, napakamura. Ayun. Ano ba yung kasama sa 140,000 pesos? Siyempre, on some area, free delivery. Free na rin ang installations. Di ba? Meron pa tayong antibacterial pipes and fittings from Germany. And at the same time, we also giving a 40,000 pesos discount. Yun ang matindi doon. Yung 140 mo, if you avail it in cash, 100,000 na lang po siya. Paano yung mode of payment niyan, Alfred? Ganito lang po yan. Mode of payment po, nakalagay po dyan, in cash basis, magda-down po kayo ng 50,000 pesos and then you will sign the contract. After signing of contract, sabi dyan, another 50 after installation. Pagkatapos pong ma-install, ma-turn over, tsaka nyo lang po isa-settle ng buo yung another 50. That is a total of 100,000 pesos only. Yun, ganun ka mura ang makukuha nyo sa Watermax na machine. You get all the features I said, and then, ayun na. Meron na po kayong water refilling station for only 100,000 pesos. So, sobrang mura, sobrang affordable. Ito pa ang good news. Sa mga medyo kapos ang budget, ang Watermax ay laging handang tumulong. Ito na, meron po kaming 0% interest rate. Yun ang matindi doon, pare. Palakpakan natin! Meron po tayong 0 rate interest. Yes. Paano natin magagawa yung 0 rate interest? Meron kayong option B. Ano yung option B natin? Option B is you're going to avail it. Magda-down lang po kayo ng 42,000 pesos. Yung nasa YouTube channel ko, ito po yon. Yung 42,000 pesos down payment. Ito po yon. Kapag nakapag-down na po kayo ng 42,000 pesos, ang mangyayari po doon, kapag na-deliver na yung makina, for example, January, dumating yung makina mo ng machine. Hindi pa kayo agad magabayad ng monthly. Ang pagbabayad niyo po ay the following month. Meron pa po kayong isang buwan para i-operate yan, para makapag-settle pa po kayo. Kumbaga, sabi nga namin, ito yung negosyo na parang kumikita at yung kinikita ng makina, ipinambabayad mo rin sa supplier, so sa amin, para nakakapundar ka. Pero ito ang good news. Pag 1 year to pay lang siya, it is only 8,166. Yes, mas mura pa sa monthly ng isang Picanto. Ayun. Mas mura pa sa monthly ng isang kotse, may negosyo ka na. For 1 year to pay. Yan. Mas mahal pa yata yung motor na big bike dyan. So yun, yung 8,166 is only 1 year to pay. So yun. Next, kung ayaw mo naman ng masyadong malaki, kung nabibikitan ka dyan, ito ang offer ng Watermax. We offer you a 2 years to pay 0% interest rate sa makina. Wow! Yun ang matindi. So, paano po yun? Ganda lang gagawin mo. Yung 140,000, you're just going to pay the 50% of 140,000. It's only 70,000 pesos down payment. And then, yung balance mo, 2 years to pay. Ang monthly amortizations mo na lang is 2,916.67. Yun lang yung monthly. 2,916.7 for 2 years to pay. Wow, napakababa nun. Mas mura pa yan sa Rusi. Mas mura pa yan sa sabot-sabot lang.
Guys, ang pinag-uusapan natin hindi luho, hindi pa masadang tricycle. Ang pinag-uusapan natin is water refilling station business. Ito po yung makina. At kumpleto ng turnover sa inyo yan. Kanya lang, kung meron pa po kayong mga additional orders like galon, selyo, yung mga yan, that is additional orders. Okay? So, yung binanggit ko sa last vlog ko dyan sa YouTube, meron po tayong vlog na 150,000 pesos. Sobra-sobra pa yung puhunan mo para makapag-start ng water refilling station. Again, ulitin ko hindi lahat ng package 1 ay pwede ito. There are some selected areas na pwede ito. Pero pag tayo ay meron tayong mga water contaminations na sobrang mataas o maliliit ang element ng molecule ng tubig, I will not allow you to sell. Bakit? Kasi nga, kung may arsenic yan, hindi po pwede. Hindi matatanggal. Kasi ang kaya lang pong filterin yan is only 0.20 microns. Yung butas na. Hanggang 0.2. Yun lang ang kaya natin ilagay na microfiltrations dyan. Pero ang arsenic is 0.01 micron. So, sobrang liit. So, may tendency na pwede siyang pumasok sa filter natin. Yung liit ng element na yun. Kaya lang, ay, kumbaga, harmful nga yun. Hindi naman ganun, sabi ko nga, hindi ganun ka-epekto agad. Pero, iniiwasan lang natin. So, at least, para safety ng ating mga consumer. So, lahat ng details ay nakapost. Andito lahat. Kung paano mag-avail. Meron po kaming Facebook page. You can message at Watermax Enterprises diyan sa baba. At meron din po tayong mga telephone number na nandito sa baba. Ayan. You can call us at 0917-312-1606 at 0998-5643161. So, yun po yung ating mga numbers na pwedeng tawagan. At you can also call my number at 0920-965-0272 and sa Globe naman at 0916-644-4406. Yan po yung aking personal numbers. Kaya ko kabisado. So, yun. At saka yung mga numbers natin nakadikit sa mga trucks natin. So, yung mga numbers po na yan, ang legit lang po na pwede nyong kontakin kapag po kayo ay mag-avail ng mga machines namin. Kasi po, mahirap na, baka mamaya sa iba na pala kayo nakaka-contact. So, yung mga numbers na nandyan sa Watermax Enterprises, yan lang po ang lihitin mo na pwede nyong kontakin. Okay? So, yun po ang whole package ng Watermax Enterprises, ang ating best water refilling station. Ito po yung package 1 at sana po ay natutunan nyo po at medyo nalinawan kayo sa mga package inclusions. Yun, yung topic natin pala na mineral water. Inom muna ako ng aking Watermax. Saglit lang po take a break. Kasi 35 minutes na ako nagsasalita. Excuse lang. Sa YouTube, check mo nga kung may nagko-comment. Gaganin mo yung screen. Meron? Meron. Si Rodalyn sa Labao. May bayad po ba ang pagdadala ng water sample? Water sample may bayad. Ang LBC siyempre maniningil lang payment yan. Ang laboratorio po ang naghihingi sa atin ng bayad. Pero actually, yung bayad po sa water sample, i-include na natin sa makina. Kumbaga, included na po siya sa makina. Kaya po nakalagay sa inclusions natin. Ayun, Ma'am Rodalyn. Sana nasagot ko yung tanong mo. Okay. So tayo, topic number 2. Topic number 2, ano? Okay, so our topic number 2 is what is mineral water? Ayun. Para maintindihan po nating maigi, ang mineral water po, ito po ay nakukuha natin talaga before, no? Ito po talaga ay nakukuha natin sa mga streams, sa mga springs, sa mga mountains, sa mga malilinis sa tubig. Once you called it mineral water. Actually, meron din mga mineral water sa glacier. Ayan. So, ang mga water na minerals, nakukuha po yan sa ating actually kalikasan. It's a nature. Okay?
So, ngayon, paano ba na-form ang mineral water? Okay, ang mineral water na-form po yan through minerals na meron sa mga bato, sa mga ugat ng puno, sa mga tinatawag nating nutrients ng lupa. Doon po nakukuha lahat ang mga minerals ng water. Actually, yung binanggit ko sa inyo kanina na sa barko kasi ganito, kaya sa barko, ang ginagamit na system doon is desalinations. We will get the salt water from sa sea, sa dagat. So, kuha tayo ng the water source doon, and ipaprocess natin sa desalination system. After desalination system, we create a distilled water. Apo. Pag nakapalabas tayo ng distilled water, yun po ay pure water. Ano yung katumbas na machine na yon? O sa kalikasan natin, sa water cycle natin, meron tayong tinatawag na evaporation and condensation. Once na yung tubig alat ay nag-evaporate, yun po ay magpo-form ng clouds at pag bumigat, tawag doon, condensation na tinatawag nating ulan. Tama ba? Tama ba yung term ko? Anyway, so yun po yung kapareho ng makina na desalinations noon, yung water system na yun. So, ang ulan po is actually pure water. Opo, distilled water ang tawag natin yan kasi mababa talaga ang total dissolved solid yan. Ngayon po, ayan, kapag bumagsak na po siya sa lupa, it's actually purified water from rainwater. If you're going to check the rainwater, ang rainwater po, ang total dissolved solid niyan, 0. Minsan 2, minsan 1. So, ganun kababa ang total dissolved solid ng rainwater. Okay? So, same with this. To create a mineral water, yung mismo purified water, kailangan natin ilagay ng remineralizations ang tawag doon. So, pagka nagkaroon tayo ng remineralization system, yun po ay makikreate ng minerals. Yun. So, the concept is nanggaling na rin actually sa ating nature. Yun. So, after natin i-purified, we make mineral water. Pero, in our case, yung mga water refilling stations, we already get the water from fresh drinking water. Okay? From fresh water, ang fresh water po ay meron na po siya talagang natural minerals content. Yan. So, para at least may idea kayo. So, yung fresh water po na yon, hindi po salty water fresh water is already have a minerals na kailangan ng katawan natin. Meron na po yung magnesium, may potassium, may sodium. Kompleto na po yan actually. Makikita nyo po yan pagka kayo po ay nagpa-physico and chemical analysis. Yan. Pag lumabas po dun sa physico and chemical analysis nyo po, makikita nyo po dun yung result. Yun po yung tinatawag natin na pwede natin ilagay as nutritional facts na nakikita natin sa mga bottled water. Yun nandun sa physico and chemical analysis natin. Okay, so paano ba natin na malaman yon kung tayo po ay safe? Siyempre, we will base doon sa water na pinalab test natin. Pag nagpa-lab test po kasi kayo, doon po nyo makikita yung nutritional facts na kailangan natin. Yun. Ganun po siya gumagana. Now, since the tap water or yung fresh drinking water is already have the minerals, all we have to do is polish it. Yes, we need to polish the dirty water. Kasi natural yung pollutions, yung mga dumi na nandito ngayon sa ating paligid, yan po ay nakakakuha tayo ng mga bacteria dyan o mga contamination sa tinatawag. Ngayon po, para magkaroon tayo ng safe drinking water, we have to process it. So technically, lahat na nakukuha natin, kadalasan, doon sa mga water resources natin, ay dirty water. Ibig sabihin, madumi. Hindi po siya pwedeng inumin. Actually, kadalasan po na nakukuha natin sa mga poso o sa mga deep wells or sa mga shallow well. Yan. Kadalasan po yan.
Pero after polishing, after dumaan po yan sa ating machine, sa package 1, is already polished, tanggal na po yung mga contaminations na yun. So, ganun po gumagana o dinedesign ang machines natin based on our equipment. Ayan, yung mga system na tinatawag natin. So, yun din po yung principle. Again, para sagutin ko po kayo ng mas mabilis, what is mineral water? Mineral water is a natural water that contains, English pa talaga, no? That contains a pH 7, which is neutral. Okay? pH 7 hanggang 7.2, that is considered as natural drinking water o yung neutral. Hindi po siya acid, hindi po siya alkaline. It's neutral. So, yun po yung tinatawag nating mineral water. Kapag ang mineral water po ay tinatawag, actually, ang mineral water is a term. Okay? Mineral water po ay hindi po talaga yan tinatawag natin na kinds of water. Okay? Okay, para alam lang natin. Kasi, sasabi natin, ang mineral water, kind ng water, hindi po yan kind of, hindi po yan tawag dito, element ng water. Yan po ay trade name na ginawa na lang as marketing. Just like alkaline. Okay? Alkaline kasi, yung tinawag na alkaline yun kasi may pH level na 8. Okay, nabubulol ako. Alkaline water, yan po yung merong 7.5 pH level pataas. Okay? Kapag ang mineral water ay umabot sa 7.5, actually that's not mineral anymore. We call it alkaline water. Okay? So ang mineral, it should be dapat neutral. Hanggang 7.4 mineral, they called it mineral pa rin. But actually, ang tawag namin dyan is safe drinking water. Okay? Sa DOH po, okay, dito sa atin sa Pilipinas, we have only 2. Okay? Dalawa lang po ang klase ng tubig na tinatawag natin. The one is the pure drinking water, yung pure. And the other one is safe drinking water. Dalawang klase lang po ang tinatawag na klase ng tubig. Okay? This is, yung makinang ito na package 1, this is a safe drinking water na lalabas. Ito naman po, sa package 4, ito naman po ang lalabas dyan is a pure drinking water. Sir Alfred, ano pinagkaiba ng dalawang yan? Okay, ganito po yan. Kapag sinabi po natin safe drinking water, ang process po niyan, usually, ay microfiltrations or ultrafiltration system with the ultraviolet sterilizer. Okay, malalim masyado, babaan natin. Pag sinabi po natin pag sinabi nating mineral water, safe drinking water, ano ba yung kasama sa safe drinking water? Kasama po dyan yung tinatawag nating alkaline. Kasama din po dyan yung tinatawag po nating natural drinking water. Kasama din po yan yung mga spring, yung mga tinatawag natin na any water na tinatawag natin na ang parameters niyan ay 10 ppm pataas. That's considered as safe drinking water. Included po dyan yung mga tinatawag natin na, kasi may bracket po yan eh. Ito, highlight mo to dyan, ha? Pag inedit mo. From TDS 10 up to 600, yun yung bracket na tinatawag nating safe drinking water. Pero yung bracket naman ng pure drinking water is from 1 o 0 hanggang 10. So, yun po yung tinatawag natin na pure drinking water. Ngayon, to determine it, okay, Alfred, paano ang gagawin natin kung machine ko ay purified at hindi, machine, reverse osmosis, pero hindi naman siya nakakapag-produce ng 10 and below. Ang pinoproduce niya is 13, 15, or 20. Safe inumin yun, pero hindi siya considered as pure drinking water. Kasi magkaiba ng ang klase. Papasok na po siya sa kabilang side. Ito, it can produce also 10 pataas, lalo sa water source na medyo maalat-alat, medyo salty, or medyo mataas ang parameters ng tubig.
Okay. Actually po, ganito po yan. Para mas mabilis ating maintindihan. Kung gumamit ka ng desalinations, yun yung mga effective kasi para pababaan yung TDS. Ano ba yung TDS na tinatawag? Yung TDS na tinatawag, ito po yung total dissolved solid. Okay? Ang bracket po niya na tinatawag natin pure water, ito po yung pure na kung saan ay ang TDS po niyan is 10 and below. Okay? Yun namang safe drinking water, ang TDS po niyan ay 600 and below. Ayun. So, doon siya papasok. Ngayon, sa research po namin, kapag po mas mataas ang TDS actually, it's considered as healthy drinking water o yung safe drinking water. Kung nasa range na siya ng 10, 50 pataas. O, pataas pa yan. It's considered as safe drinking water. Ang problem lang, hindi siya ganoon kasarap. Sa panlasa ng Pinoy. Sa panlasa kasi ng Pinoy, nakasarapan ng mga Pinoy sa pure drinking water eh. Pero sa ibang bansa, mas mahal yung mga mineral water. Ayun. So, yan, bigyan ko kayo ng tip. Yung isang brand na Kalal Water na nakabote, ang halaga po nun is $12,000 US. So, ganun kamahal yung tubig na yun. Oh. Kumbaga, mineral water yung mataas na yun. Oh, just like sample, yung brand na Evian. Ang Ibs ba yun? Evian, bro? Ibs ba yun? Ibs. Ang mahal-mahal ng tubig na yun. But it's actually mineral water na kayang i-produce ng package 1 natin. Ayun. Ang problem nga lang po, hindi gusto ng panlasa ng mga kababayan natin yung ganon, na yung may minerals, ayaw nila. But actually, kung may research, actually pati yung mga 5-star hotel, restaurant, they are serving us safe drinking water, yung mga mineral water na tinatawag. So, yun. Ayan, trivia ko sa inyo. And then, at the same time, yung ating mga... Napansin ko sa ibang bansa kasi ang mga mineral water, yun yung mahal. Yung pure water, ayaw nila yan. They are called as a processed water. Pero dito sa Pilipinas, sa atin, syempre, sumusunod tayo sa market. Ano yung mas mabenta sa market? Purified water. Karamihan yun ang hinahanap. Okay, so mineral water, basta pumalo ka ng 10 up to 600 ppm, that's considered as mineral water, that yatawag. But actually, ang tamang term doon is safe drinking water. Kasi mineral water, ito po ay trade name, yatawag. Just like alkaline water. Just like a mineral water. Parang trade name na lang din siya para madaling maintindihan. But actually, the kind of water is only 2. Kasi ganito lang yan Naka-purified system ka. Pero dahil sa taas ng supply mo, hindi niya kayang pababain ang TDS na kailangan para sa purified. Pero dahil hindi niya kayang pababain dahil sa water source mo, babagsak ka sa mineral water. Ang tanong, is that safe for drinking water? Yes, it's safe. Kaya lang po, yun nga, mataas ang TDS. So, yun lang po yun. Kumbaga sa process, nagbabago lang po tayo ng process, but actually, our product is still kung ano yung safe drinking water, kung ano yung pure drinking water. Ngayon, if you are the person talagang naghahanap ka ng pure water, kaya pa rin natin gawin yan. Kahit tubig alat. Kaya lang, ginagawa namin kadalasan yan is double pass. Pinapapasok namin sa makina and then papapasok ulit sa isa pang makina. Yun, medyo magastos, lalo sa presyo ngayon ng tubig bagsakan. Pero, pag Watermax po kasi ang mga makina natin, napakalaki ng edge kasi ngayon masarap yung nasa ng water natin compare sa ibang mga water refilling stations. Ayan, so, choose the expert. Ayan. So, huwag kayong magbaka sakali. Sa dami pong water refilling station na katayo na dyan sa market, much better na humanap kayo ng supplier na maraming edge. Ibig sabihin, marami pong edge. Ano ba yung edge? Lamang. O, di ba? Lamang ang may alam. Maraming edge. Ibig sabihin, we use the top of the line equipment, matibay, ayan, hindi basta-basta nasisira. So, yun yung mga dapat nyo i-consider when you're going to a water refilling station business. Imla ko tubig. 8:52 na pala. We have 7 more minutes to go. And babasa na tayo ng mga comment. Teka. Topic number 3. Bago ko makalimutan.
Okay guys, so this is the topic number 3. Yung mga free deliveries namin on some areas or selected areas. So ano po ba yung mga free deliveries natin? Again, in-announce ko na po yon. Ang ating free deliveries ay Pangasinan. Siyempre, dito yung main natin. At wala naman tayo ibang branch. Ito lang tayo sa Pangasinan. So, free po ang delivery sa Pangasinan. Actually, whole Pangasinan. Free deliveries din po tayo sa Tarlac. Okay? Tarlac area. Free deliveries tayo dyan. Free delivery din po ang Watermax sa Pampanga. So, if you are Tarlaceños and Kapampangan sa Pampanga, you are free deliveries. And, syempre, sa aking hometown, sa Bulacan, free deliveries po tayo sa Bulacan and also in Manila. So, yun lang. Yun lang yung mga free deliveries ko. Free delivery sa, saan ulit? Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, and Manila. 5 po yan na free ang deliveries ng Watermax Enterprises pagdating sa mga machines. Okay? Ang tanong, Alfred, ba't di mo sinama yung Nueva Ecija? Ngayon, actually, as much as possible, gusto ko rin i-free ang Nueva Ecija. But the problem is, sa laki ng Nueva Ecija, medyo actually mahirap maka-access. Okay, Alfred, malayo yung Bulacan at Manila compare sa Nueva Ecija from Pangasinan. Yes, of course, malayo. Kaya lang, lagi tayong dumadaan dyan. So, yan po yung parang daanan ng mga trade natin. Okay? So, that's why ang Nueva Ecija po, so sa mga taga Nueva Ecija, hello po sa inyo, sa mga customer namin dyan. We are sorry to say na hindi kami makapag-free deliveries kasi medyo mahirap ang access. Ibig sabihin po, pag nag-access kami dyan, kayo lang po talaga ang sasadyain namin. So, siguro kung marami na rin client ang Watermax sa Nueva Ecija, baka may chance na mag-free deliveries kami dyan. Pero for the meantime, hindi pa po muna. Ayun. So, kaya po may charge. In Nueva Ecija, we have a charge ng 5,000 pesos lang naman. Maliit lang. Compare sa iba. Kasi may nakausap ako na taga Ilocos. Itong police, si sir. Ito si, ano pangalan ni sir? Imagine nyo po ito. Itong walk-in client namin. Nakausap ko po siya. Si Mrs. Lailani Quinday ng Ilocos Sur. So, siya po ay isang police at yung mga kasamahan po niya bumili ng machines. Nakakuha po sila ng machines na worth 180,000 purified. Wow, ang mura, sabi ko naman. 180,000. Kanya lang, ang nangyari po, may mga delivery charge. Sa maniwala kahit hindi, sa kanya mismo nanggaling, si sir mismo nagsabi sa akin, na ang charge daw nila dyan sa delivery is 50,000 pesos. What? Ganun kalaki. So, from 180,000, tapos may delivery charge ka na 50,000 pesos. Sobrang laki. So, that's already 230,000 pesos. So, hindi po sa akin ang galing nun sa kanila. Ibig sabihin, there are suppliers na sinasabing mura yung makina, pero pinapatay naman kayo sa delivery charge. Ayan. So, tabi-tabi po sa masagasaan. Hindi ko naman po binanggit yung kumpanya. Pero, si sir, yung mga kapulisan po na bumili, 3 makina yung binili nila, ang charge sa delivery is 50,000 each. So, ang laki ng sinarge sa kanila. Kaya sabi nila dito sa Watermax, at least, kung mag-charge man sila sa Ilocos Sur, from Pangasinan to Ilocos Sur, 10,000 pesos lang ang sinarge namin, sobrang liit niyan, kumbaga, makakatipid pa rin sila. Tapos, ito pa ang sabi niya, based on the contract, hindi daw kasama ang pipes and fittings. What? Yung mga tubong yan, mga tubo, hindi yan kasali daw sa package sa 180,000 pesos. Imagine nyo po yun. Yun ang tinatawag natin ng mga, I couldn't say na hidden charges. Bakit ko hindi ko masabing hidden charges? Kasi, sinabi naman po sa inyo. Kaya lang, if you're going to compute it, mas mahal. Pero yung sa amin, detalyado, nakita nyo kung ano yung mga inclusions, at alam nyo ko yung mga gastos. Kasi, bakit ko lagi sinasabi yung mga price? Bakit ko sinasabi yung mga gastos sa inyo? Kasi ganito po, ayoko naman pag-deliver ng makina sa inyo, tapos sasabihin nyo, bakit di nyo sinabi? Diba? Ang tawag doon, hidden charges. Ibig sabihin, parang
sasabihin nyo na, kala ko kasama yan. Yung mga ganon. Yung ina-avoid natin yung mga ganong senaryo. Sa Watermax po, what you see is what you get. Kung ano yung ina-offer namin, yan po yan. Pero yung mga gastusin sa building, kung yung mga meron kayong ginagastos sa building ng mga tubo, ginagamit nyo yung mga tawag dito sa mga poso, sa labas, electrical, sa building, hindi po yan kasama sa aming trabaho. Pero yung electrical sa makina, kasama po yan. Kumbaga ito po ay kasama sa machines. Libre po, walang bayad. Yun. So yun po yung ating buong detalye ng package 1. Diyan, iduktong mo nga yun. Paano iduduktong yun? Yun. Tapos sa mga deliveries, and I hope sana naiintindihan nyo po, sa Nueva Ecija kasi konti pa lang ang customers ni Watermax dyan, kaya hindi pa namin ma-free ang delivery. Pero marami po kaming clients sa mga lugar na dinadaanan namin. Like, yun nga, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, and Manila. Ano pa yung isa? Pampanga. So yun yung mga marami kaming client. Kaya libre ang deliver. Yun. So, pag dumami ang customer, actually yung last vlog ko nung matagal na yon, nabanggit ko yata na free delivery in Nueva Ecija. Pero, ang nangyari po nun, hindi po nag-grow kasi medyo mahina talaga kami sa Nueva Ecija. Ay, hindi ko lang po alam ba't ayaw ng mga taga Nueva Ecija sa amin. Biglang ganun yung ano eh. So, yun. So, at least alam niyo na po dito sa aming kumpanya kung saan lang po yung mga areas na free deliveries. Pero kung sa amin naman po, madali kaming kausap. Ang ibig sabihin po niyan, pwede naman po ma-discountan ng mga deliveries. Yan. Just, syempre sa amin, kung na-minimize naman natin, halimbawa, hindi ka na nagpa-site visit. Yung site visit kasi pagpunta pa lang doon, it is all the expenses ng company. So, sabihin mo lang sa mga girls o sa akin, hindi naman ako nagpa-site visit, baka pwedeng maka-discount ng konti. So, yung expenses ng site visit, ilalagay ko sa delivery, di naka-discount na tayo. So, ganun lang yung mga pwede natin na ibigay na discounts. Kumbaga, yung mga expenses. Kasi syempre, if company na lessen yung expenses natin sa mga site visit, yung pabalik-balik na transactions, we can minimize the expenses and we can give you as a discount. Yun ang maganda doon, di ba? That's a good news. Anyway, basa tayo ng mga tanong. Baka meron na silang mga tanong. Sabi ko, this is a water refilling station forum. So, baka may mga tanong dyan. Kay Leon Me, sir, pwede po ba talaga tayo mag-market ng water bottle kagaya ng Nature Spring at Absolute? Yeah, you can market the bottle like this one. Pwede kayo mag-market nito. Kaya lang, kung ipapabenta nyo po yan sa mga malls, if you're going to pabibenta nyo sa mga stores, kailangan nyo pong kumuha ng BPAD approved o yung tinatawag natin na BPAD, no? Hindi lang FDA, no? Hindi lang FDA ang kailangan natin. Ang kailangan natin is BPAD. Bakit kailangan ng BPAD? Kasi this is refilled, okay? Although nakaselyo, ni-refilled mo yan by hand, hindi conveyor. Ang meron lang pong kakayanan, ito ilagay mo to, bagong topic. Maganda yan. Ulitin mo nga yung tanong, gagawa ko ng magandang video nun. Ang tanong, sir, pwede po ba talaga tayo mag-market ng water bottle kagaya ng Nature Spring at Absolute? okay. So yung tanong, shout out ko yung tanong. Si Leon Me. Leon Me. Ayan, Leon Me. Nagtanong siya kung pwede raw ba tayong magbenta ng mga bottled water na ganito. Technically, pwede po tayong magbenta ng mga bottled water na ganito, pero sa mga occasion lang, sa mga ginagawa natin. Halimbawa, may mga birthday parties, yung mga nag-order sa atin ng mga occasionally lang, pwede po yon. Ngayon, ang tanong, bakit bawal sa water refilling station na magbenta ka ng bottled water na ganito? Ako nga merong sarili eh. Ang tanong, bakit bawal? Bakit bawal ipabenta sa mga malls, ipabenta sa mga iba't ibang store, nationwide, pwedeng i-supply? Bakit bawal? Simple lang po yan. Kung makakakuha ka ng permit ng BPAD, BPAD, ang tinatawag natin LTO registration, so yung tinatawag natin na
conveyor, ang binanggit nyo pong mga kumpanya kasi mga Nature Spring, mga Wilkins, yung mga yan, meron silang mga conveyor machines na kung saan pagsalang ng bote, walang laman, paglabas na ganun sa makina, may laman at nakaselyo na. Yun po ay no hand contact ng tao. Robot ang gumagawa, so machine, ang tawag natin is conveyor. Okay? So sila po ang ini-inspect ng LTO at ng BPAD natin. Sila lang po ang nakakukuha ng permit na ibenta yung mga bottled na yan sa mga merkado. At the same time, lahat ng may lisensya po na yan, kadalasan kung oobserbahan nyo po, meron po siyang laser printed seal dito, kung minsan nasa takip, kung minsan nandito, or minsan nandito. May laser printed seal na makikita kayo doon sa mga bote. So, yun yung reason bakit pwede silang magbenta. Ang tanong, bakit kailangan ng mga ganong permit? Kasi po ganito yan. If this batch number, halimbawa, sa dami niyan, if kung yung batch na to, nagkaroon ng contaminants or nagkaroon ng problema, meron kayong kakayanan na retrievein yung batch na yon. Bakit? Kasi may batch number eh. Meron siya kung kailan ginawa at kailan ang expiration date ng bote, kailan din po binattled. Nakalagay po doon sa laser printed seal. Kaya po pwede po kayo, pwede magbenta ang mga malalaking company niyan kasi nga po, meron po silang BPAD approved. Ngayon, kung tayo pong water refilling station, etong makina ang gamit mo, machine na ganito, tapos pinadaan nyo sa conveyor at kinuha nyo ng LTO permit or ng BPAD permit, pwede na kayong magbenta. Ganun po. Kasi ganun lang din ang proseso nila. They have equipment like this, yung mga makinang meron tayo sa likod natin. Tapos pinadaan sa conveyor, kailangan no hand contact ng human. Pag hinawakan ng tao to, dapat naka-sealed na. Ikakarga na lang sa truck. Ganon. Hindi yung tao yung magre-refill at magtatakip. Hindi yon. Hindi ka makakakuha ng BPAD approved. Kapag nirefillan mo to, nirefillan mong ganyan, tapos itatakipan mong ganyan, hindi ka makakuha ng BPAD approved. So to get the BPAD approved, dapat robotic yan. Dapat pagdaan yan, laser printed, yon. Ang importante sa laser printed seal, mariretrieve mo in case na may contamination o problema ang batch na nakuha mo. At pwede mong sabihin, i-order sa tindahan na huwag muna ibenta yung batch nito kasi merong contamination. Kasi nung lumabas sa result namin ay may bacteria. So yun, pwede mong retrieve pagka ganon. Yun. Yun po ang iniingatan. At yun din po ang dahilan kung bakit ang mga water refilling station ay hindi allowed magbenta sa mga malls. Pero we are allowed magbenta sa mga nag-orders occasionally. Ano yung mga allowed tayo? Kung meron kang sariling store, meron kang sariling mall, meron kang sariling malaking grocery, meron kang may school ka, may canteen ka, pwede mong ibenta to. Yan. Kasi lagi nauubos. Yan. So sa mga schools dati na aking mga sinusuplayan, they are allowed to sell. Kasi ano yun eh, kumbaga mabilis na uubos. Yun. So hindi kailangan ng mga batch number and laser printed seal kasi laging nauubos. Again, ang tubig na nasa loob ay hindi napapanis kasi malinis. Napapanis ang tubig dahil sa bote. Ang expiration date ng bote ang nasisira, hindi ang tubig. Ayun. So, yun ang tip ko sa inyo, mga katubig. At sana tulungan po kayo ng tanong ng sagot ko. Pakibasa nga kung nag-comment ulit siya. Gawin nga nating topic yan. Wala na siyang comment. Ayun. Ayan. Shout out sa nag-comment. Ayan. Dito sa Facebook, wala bang nag-comment? Kasi hindi ko nakikita yung mga comment. Masyadong malayo sa akin eh. Pakicheck yung mga comments bago tayo magbabay. Extend lang ako ng konti. Actually, time ko na. Extend lang ako ng konti para ma-entertain natin yung mga nagko-comment na mga
Watermax family natin. Tsaka yung mga aspiring business partner natin. Again, yung mga comment na ang programa ko po actually tapos na. Magbabasa lang kami ng mga comments para baka sakaling makatulong sa water refilling station na industry. Sabi ni Jappy Ram, ilang araw expiration ng bote, sir? Ilang araw expiration ng bote? Ang expiration to taon. Depende sa manufacturing. Yung mga manufacturing, halimbawa, nagmamanufacture ako ng bote, kukuha na ko to ng permit. Anong mga chemicals ang ginagamit ko at ano pa yung mga equipment na gamit ko. At the same time, kung virgin plastic material ba yung ginamit ko. And then, doon namin makikita kung kailan siya may expired. Usually, expiration nito is minsan 1 taon, minsan 6 months, minsan 2 taon. So, ganun. Tsaka, depende rin sa storage. Kapag ang storage mo mainit, nabibilad, mabilis masisira ang bote. May comment pa dyan? May tanong po. Kay Jesus sa Kayabiyag Ganota. Sir, pag madami po ba asin ang nalagay, masisira po ba yung membrane? Pag maraming asin ang nailagay, may sira ang membrane. Kunin mo yan as topic for tomorrow. Ha? Okay. Pero actually, kaya ko nang sagutin. Ito na, recap ko sa iyo, Ma'am Mesusa. Mabilis sa sagot lang, hindi po masisira. Explain ko sa iyo why. Yan, i-elaborate ko na lang. Next topic yan. Ano ba? Pinakamababa ang package for beginner. This one, the package 1. This is the lowest, the cheapest in the market. Pinakamura, pinakamagandang offer, pinakamagandang makina. Gawa ng number 1 manufacturer in the Philippines ng Watermax Enterprises. Sir Jappy, salamat sa sagot. Sir, pwede po ba talaga tayo sa mga schools? Yes, pwede. And actually, yung principal na kausap ko, in-interview ko last time, he's selling bottles on schools. Yan, salamat sa info. Jojo Edit Pamatigan. Yon. Ano ba? May comment pa ba dyan? Wala na? Konti yung nagko-comment. Sana madami nag-share. Please, yung mga natulungan ng video to, please do share para naman po nakakaganang mag-video. Para kung may mga questions kayo sa mga water refilling station, nagpaplano kayo o meron na kayong sariling water station, baka sakaling matulungan namin kayo. Ivory Shane, sabi niya, Sir, good evening. Tanong lang, hindi talaga ng 3 days palitan ng tubig na deliver kasi in-advise talaga. Hindi ko na nabasa yung iba. J. Brown, Sir, 3 years. Natabunan. Bilan Coste M. Yalun. Asa na yung comment mo? Tumataas yung comment. Hindi ko makakita. Siya, hindi ko mabasa, bro. Kay Ivory Shane. Ano sabi niya? Ivory Shane. Sir, good evening. Sir, tanong ko lang. Need ba talaga... Bonus round to. Extended tayo ng 10 minutes. Need ba talaga na 3 days palitan na ang tubig na na-deliver? Yun kasi advice ng taga-sanitary dito sa amin. Kung yun ang in-advise ng sanitary, pwede nating sundin. 3 days, kailangan palitan naman ng tubig. Kasi ang mga sanitary, hindi naman din alam kung ano yung expiration ng mga bote natin. Okay? They are, kumbaga, some of them, parang kinukumpit na lang. Kumbaga, some of them ay parang tinatantsameter kung tantsameter What? Tantsameter kung kailan matatapos. Pero actually, Sir Ivory Shane, nasubukan ko sa sarili kong bahay. Nilagyan ko purified water. 1 month na sa akin yung tubig. Iniinom ko pa rin. Hindi naman harmful. Okay naman. Siguro some of the area kasi yung sinasabi lang 3 days, kadalasan sa mga mineral system yon. Bakit ganon? Kasi ang mineral, marami po siyang mineral system o mineral content na nandun sa tubig na kapag nababad sa galon, doon nagkakaroon ng minsan amoy. Ayan, minsan. Lalo yung mga lalagyan natin na bote, yung mga blue na jug,
syempre, recycled plastic yon. So, yun ang nangyayari. Kaya nasisira yung produkto. Actually, yung tubig malinis, kahit walang bakterya, ang problem lang natin is yung lalagyan mismo. Kung ganito yung lalagyan, nasubukan ko, 1 year na, hindi naman nasira eh. So, hindi naman. Depende sa klase ng tubig actually. Yan. Kung sinabi ng sanitary ninyo, na palitan every 3 days yung laman ng isang jug na ganon, good for you. Bakit ka mo? More sales. Tsaka sundan na lang natin kung iyon yung protocol nila. Kung iyon yung sinabi ng government natin, ayun yung sinabi ng mga sanidad natin, sundin na lang po natin para sa ikapapayapan ng lahat. Pero may advantage din yon. Ang advantage, siyempre, ang mga customer, pag sinabi mo, 3 days, inumin mo yan. Pag di mo na inom yan, palitan mo na. O di pag tinapon nila, another benta. Di ba? May good side. Diba? May good side. Pero actually, ako nasubukan ko, personally, na-stock ko naman ng tubig ko, hindi naman nasira. Maganda pa rin naman. Okay? Ano pa? I hope, Sir Ivory Shane, Kapitan Shane, natulungan kita. Yung si Jojo edit po ulit. Sir, di ba natin magawa ng paraan ng price ng bentahan? Sana may samahan ang lahat ng water station kahit dito sa Cavite. We can do it kung magkakaroon ng associations. Well, actually, sinasuggest ko na rin po yan sa ating mga kinaukulan kung paano natin magkakaroon ng ganyan. Pero hopefully sana magkaroon ng mga water refilling station association in the Philippines. Hindi lang sa mga lugar kasi in Tarlac may associations na dyan. So kahit magtayo ka ng tubigan dyan, medyo lessen ang chances mo na mabankrupt kasi merong price na sinusunod. In Ordaneta, ganun din. Pangasinan, ganyan din. Pag may associations, huwag kayong matatakot magtayo ng water station. Alam nyo kung bakit? Hindi babagsak ang presyo ng tubig pagka may associations. Minimum nila 25. Pag bumaba ka doon, tanggal ang permit mo. Yan ang maganda sa mga water refilling station na mayroong mga associations. And sana hindi lang sa selected area. Kung kaya natin nationwide, much better. Ano pa, pare? Yan. Sir, sa pagbabackwash po Extended tayo Yung softener lang ang need backwash with salt o lahat ng... Okay. Sa machine natin, sa lahat ng machine natin, pag sinabi nating water softener o water conditioner, yan lang po ang dapat binabackwash ng may salt. Kasi yung carbon and sand, hindi naman po kailangan ng salt yan. Kaya ang softener, nakita nyo, iba yung ulo. Ito, iba yung ulo niya. Bilog. Parang manibela ng BMW. Yan. So, yan. Yun po yung sagot ko dyan. Question? May question pa ba dyan? Pabasa tayo ng mga questions. Sana yung mga nababasa ko yung question, share nyo naman yung video. Sir, libre naman yun. Sige, sir, sige. ang alkaline water, pwede rin po ba sa small bottle ibenta? Ilang days siya pwede? Actually, hindi lang naman kayo ang nagplanong magbenta niyan. Yung malaking company like Nature Spring, they are already selling alkaline water, yung tinatawag nating pH 9.8. Ang taas nga ng pH level nila eh. Nature Spring. Pero makita mo, binibenta sa 7-Eleven yon, sa mga grocery, sa mga store. And sa SM, makikita mo yung kulay, Nature Spring, kulay pink. Pink ba yun? Ha? Red. Kulay red. May sumagot sa labas. Kulay red na Nature Spring. And that is also alkaline water. Ang Ibs, alkaline din po yun. Yung commonly, yung mga mamahaling bottled water, alkaline. Ayan. So, yan. Sana nasagot kita. Yung bote, pwede nyo gawing lagyan ng alkaline yan. Hindi po yan masisira. Sabi nila, alkaline, napapanis. Dito yun. Ang napapanis po yung nalagyan. Hindi yung water. Ayan. Lea Marquez, Akunin, pa-recognize po. Ano yung recognize? Hi. Kung ano niya, may question siya. Hindi po ba kayo nag-site visit ngayon? Saan yun? Wala siya sinabi. Sinabi. Pa-check yung mga informative questions para
next time siguro, yung kukunin lang natin nata ng share. Yun. O, next time guys, ganito. Kukunin namin yung mga nagtatanong dyan. Dapat may sharer badge kayo. Libre lang naman mag-share. Ayan, share nyo na. Nakiusap ko, share nyo na. Libre lang naman. Ayan. Kapag sinare nyo yung video ko, hindi naman po yan nakaka-skip sa timeline nyo. Yan po ay magiging informative pa po yan sa mga nakakapanood. Kasi hindi naman po ako nagbabanggit ng puro general information sa man yung binabanggit ko. And please do share. Yan. Hindi po bawal mag-share. Walang bayad mag-share. Libre lang. So, share nyo na. Ayun, no? Ayan, sinare ko na. Ayun. Thank you. Thank you, Leia Marquez Acuni. Ay, Ma'am Leia, thank you for your inquiry. Aas po kayo ng Go-Go Girls, ng Watermax Girls. Ayun. Ayun. Share nyo na po yung mga videos ko, yung mga viewers. Shout out sa aking 56 viewers. Ang dami ko ng viewers. Wow, nakakatuwa. And sabi ko sa inyo, pag umabot ng 200 viewers yan, every live ko, magpapamigay ulit tayo ng ayuda. Ayun. Tinanggal ko yung ayuda na pamigay natin, guys, kasi my account has been reported. I don't know why. Siguro yung pag-ibigay ng ayuda. I don't know. Hindi ko alam bakit na-report after ko magpamigay ng ayuda. So, pag inabot tayo ng 200, biglang tumaas yung sharer natin, bro. Tumaas. Nag-share lang si Ma'am Leia, tumaas, oh. Ayan, so pag maraming share, aabot ka ng 200. Pag umabot ka ng 200 viewers, edi, everybody happy. First time, tumaas tayo, 68 viewers na, oh. Ayun. Ay, ang dami nag-share. Jojo Monster, na-share ko na po. Yun, thank you. Share nyo in public, please. Public share. Mas gusto ko yung public share. Yung sa mga group, pwede nyo i-share sa mga group o kaya sa mga public. Yan, please. Share nyo. Yun, 74 viewers na, bro. 75. What? 77. Kung kailan patapos na yung live ko, tumataas. Wala. 78 na. Lolit Francisco. Na-share ko na sa shout out. Leia Marquez watching from Qatar. Yung mga nag-share, thank you. Christina Da Pesan. Nag-share din si Ma'am Christina, Pauline Bernadette from Dubai, nag-share. Ayun. Yes. Thank you. Dumami bigla yung viewers, nag-80. Thank you very much sa mga nag-share. Kapag dahil nag-share po kayo, ayan. Kagaya ko, nag-share po ako, kaya pumapasok sa atin ng blessing. Hindi po ako nagiging madamat kahit sa impormasyon at sa mga detalyeng binibigay ko. Kasi in the end of the day, pag po ako nawala, wag naman sana ako mawala. Paano naman yung mga kaalaman na gusto kong i-share sa inyo? Baka hindi na ma-public. So, in anyhow, I'm trying my best na i-share sa inyo kung ano yung mga naranasan ko, mga hindi na experience ko, yung mga expertise ko, i-share ko sa inyo. Walang bayad, wala pong bayad. Libre po. Kaya po pumapasok ang blessing sa atin. Ngayon, kung kayo po ay mahilig din po kayo mag-share kagaya ng Watermax, you will be a blessing to everybody, di ba? Yun, share nyo. Nag-93, Brad. Brad, tumataas talaga. Vic Sonyiga, Sir Max, salute. Nag-share ka ba, Sir Vic? Di ka naman yata nag-share, eh. Wow, 100. Kung kailan pa tapos na yung live ko, bro. Bro, tapos na yung live ko, tapos... Jojo Monster, saan office nyo sa Bulacan para puntahan ko po? Wala po kaming office sa Bulacan, pero taga Bulacan po ako. Our office is located in 140 Alcala, Pangasinan. Wow! 126 viewers na! Ang dami na nag-share, Ang hirap patayin yung live ko. Parang pag inabot ng 200, sabi ko pag inabot ng 200, papamigay tayo ng ayuda. Bigla ba naman? 130. Shout out si paring Christopher Oberio. Leia Marquez. 131 na.
Teka, bago umabot ng 200, baka mapilit na magpamigay ng ayuda. Grabe, oh. OT na ako, actually, OT na ako. Tignan nga natin kung umabot ng 200, guys. Challenge nga. Challenge nga dyan. 130 na. Lovely Sarmiento. Shout out. Oh, di ba? Wow! Kung kailan tapos na yung atin, sana during the live, you do the shares para mas marami, mas masaya. Sir Big, nakita kita sa lawak nung nakaraan, Sir Max. Oh, kasi nag-donate tayo ng Miss Machine. We share our blessing to our lawak. And our provincial director in Lingayen, si PD, kaibigan ko yon. Parang Orlando Gayo, may regalo ako sa yung Chivas Regal dyan. Hintayin mo, pupunta ako dyan sa'yo. Yan. Oh, dumami na. 138 views na. Oh. 41 din. Magandang tubig po. Huwag mong galawin. Magandang tubig po. Ayan. Dapat pala yung entertainin natin yung mga question ng may mga sharer buds. Gem. Informative at hindi informative na tanong. Basta nag-share yan. Isa-shoutout natin yan. Alan Dexton, gusto mo 300 pa. Oh, hindi nga tayo maabot ng 200 eh. Kaya natin yan, sir. Baka maka 200. Magpapaayuda tayo. 154 na ako. Dumadami na yung share ko. Pambira, OT na ako. Actually, tuwan-tuwa ako ngayon. Alam mo kung bakit? Sa dalas kong mag-live araw-araw, every 8 o'clock ng gabi, ang pinaka-viewer ko lang inabot ng 20, 30, 50. Etong 156 viewers, bihira to. Thank you very much po sa inyo, yung mga nag-share, ha? Asan na ba yung mga nag-share? Natatakpan na eh. Shout out sa mga viewers natin. Si Jojo Monster, sino pwede makausap ng personal para makapag-start po? Ako po, pwede niyo po ako makausap. Bukas ng 8 o'clock to 5 a.m. Tawagan po namin kayo. You can leave your number, contact number dyan. Tatawagan po namin kayo. Yan. Kami po mismo mag-reach out. Wow, 145 na. Tuwan-tuwa naman ako. Hello, Chinese. Chinese yung nakasulat eh. Ano ba ang basa doon? Korean ba yun? Oh, sending love. Sending love. Pre, dahil overtime tayo, tingnan natin kung aabot ng 200. Dahil overtime tayo, pare, baka pwedeng magbasa ka pa ng mga informative questions dyan. Baka sakaling makatulong tayo sa mga, may mga katanungan. Kahit di water station, kahit sa mga tungkol sa pangsariling bahay, ano ba yung mga expertise natin? Ako po, naka-online na ako, nakikipag-commune. Wala na. Christopher. Hipag niya daw ang laging nakikipag-usap. Hipag niya, ayan. Opo, yung si Ma'am Leia. Ang dami na, oh. Alan De Leon, Zamboanga City, meron po kayo? Yun. Wala po kami dun. Big Sonyiga, na-share na, Sir Max. Yun, thank you. Thank you, Big Sonyiga ng Alfredo's Living Water. Yung mga taga Santo Tomas, Pangasinan dyan. Subukan yung itry ang tubig ni Big Sonyiga. Install yun ng Watermax 7 years ago na ang nakalilipas. Yung Alfredo's Living Water. Watermax yun. Bernard Solomon. Samson. Bernard Samson. Uy, si Bernard Samson. Yung Puri Best Water Refilling Station. Yan. Shout out sa'yo. I-share mo para dumami tayo, ha? Alan De Leon. Ayun, iniwan na yung contact number ni Sir Alan. Pakikuha, we will contact you tomorrow, Sir Alan. Kita mo, bababa na yung viewers natin. Sabi sa inyo, reported yung account ko, hindi kayang umabot ng Guys, hindi kayang umabot ng 200. My Watermax Enterprise account, I don't know kung sino ba yung for some reasons, my account has been reported. I don't know. Sana tulungan niyo ako, guys.
Sir Max, magpapaayuda ako. Sabi ko, pag naka 200 views tayo. Kaya lang, wala. Hindi talaga abot. Tsaka mas maganda, abot tayo ng 200 during the live. Yan. Si Jenny B. Bugatchay, RG. Shout out from RG3. Ayun, no? Si Bernalor Water Refilling Station. Musta po, Sir Alfred? Uy, Bernalor! Hello po. Taga Valenzuela yan. So, yung mga taga Valenzuela, tangkilikan nyo yung Bernalor. Maganda yung tubig nila. Wala namang sharer badge. Kahit wala ang sharer badge, okay lang kasi kliyente naman kita. Sikat na si Sir Max, kaya alam mo na. Sabi ni Dixon Niga. Hindi po tayo sikat. Mahilig lang tayo mag-shares ng mga ideas. Kita nyo na. Sabi sa inyo, hindi kayong mabot ng 200, guys. Ayan. Bukas, 8 o'clock, mayroon ulit tayong live. Pag umabot ng 200 yon during the live video, magpapamigay ako ng ayuda. Ibabalik ko po yung ayuda. Kaya lang reported nga tayo eh. For some reasons, our Facebook page has been reported. At I don't know kung ano nangyari. Kaya thank you very much sa mga nag-share. Kayo po yung ako nagpapasalamat sa inyo kasi kayo yung tumulong sa amin na magkaroon pa tayo ng mas maraming viewers. Sir, bakit may tubig na ano yun? Na pait-pait, bakit? Salamat. Share nyo muna. Share muna. Wala namang share eh. Sa ako nasagutin yung tanong na pag na-share. You know. Binabasa ko yung tanong. Meron kayo sa Mindanao. We can supply in Mindanao. Shout out sa mga client ng Watermax in Mindanao, in Cotabato, in Sultan Kudarat. Thank you very much for choosing us as the #1 water refilling station manufacturer in the Philippines. Wala na. Sabi sa inyo, hindi kaya 200. I told you guys. Told you. Kanina biglang tumaas, di ba? Biglang bumaba. I don't know. Yan. So, ang dami palang trophy dito, gawa ng Watermax. Share ko lang sa inyo. Ayan. Ang matindi gawa mismo ng aking napakabait na asawa. Para sa ating mga kapulisan yan. Yan. Pamimigay natin sa mga kapulisan kasi kailangan maitaas natin ang marksmanship ng mga kapulisan. So, meron tayong practical shooting na gaganapin in Lingayen, Pangasinan. So, ni-sponsor ng Watermax ng mga trophy. If you want to see the trophy, heto guys, pakita ko sa inyo. Boom! Dami oh. Yan. Marami pa po yan na Champion Unlimited sa mga mahilig sa mga shooters kagaya ko. Mahilig ako sa baril. Yan. So, we are helping people who help people. So, ito po yung mga trophies na ibibigay namin sa inyo, guys. Napakaganda. At ang kagandahan, si Chef Ella mismo ang gumawa. Kasama natin si Saysay Maximo, ang ating #1 shooter para sa akin. Ako yung #1 fans niya eh. Ayan. So, ito yung yan yung mga trophies na ipamimigay natin sa mga kapulisan, sa mga people who are helping people. Edith Lopez, gusto ko malayan water station. Ayan, thank you for sharing Thank you for sharing. Yung mga may share badge, you are the hero. Ayan, hero kayo ng Watermax. Ayan. Hindi talaga kayang umabot ng 200, bro. No? Bukas. Ito, kapag umabot tayo ng 200 views tomorrow, babalik ko yung ayuda. Magpapamigay ulit tayo. Yan. Basta umabot tayo. Kasi, ayun nga, Watermax Enterprises account has been reported. Siguro pag nawala, baka umabot ng mas mataas na views. So, looking forward na sana makabalik tayo sa mga live natin. Sayang naman,
Pwede mag-practice. So, ayan ha, guys. Magkita tayo bukas ng alas 8 ulit. 8 to 9 po ang aking water refilling station forum. Thank you for sharing this video, mga guys. Overtime na tayo. Hindi ko magawang pindutin. Nag-overtime na ako ng 30 minutes, guys. Kaya ako na po overtime ng 30 minutes dahil sa mga nag-share. So, thank you very much for sharing. Crisanto Chico, thank you for viewing and please share this video. At magandang gabi sa inyo. Sa lahat ng mga nag-share, maraming salamat. At sa mga hindi nag-share, salamat pa din po. Magkita-kita tayo bukas ang 8 o'clock ng gabi. Maraming salamat. So in behalf of Watermax Enterprises, I'm Alfredo Maximo, the founder of Watermax, signing out. Magandang gabi at enjoy nyo po ang enjoy the night. Ayan. Enjoy the night and please subscribe na rin po ang aking YouTube channel. Magkita tayo bukas alas 8. Package 2 ang pag-uusapan natin. Sana madagdagan po ang ating informasyon na bibitawan sa package 2. We're talking about mineral and alkaline. Didiscuss sa inyo yan tomorrow. See you guys. Have a good day and have a blessed day. Be blessed and be a blessing to everybody. Bye-bye.